ang i-expect natin for this draft? Yeah, if you remember, again, blue side is TNC, and right side naman ang RSG. This does change up the variation for both sides, but I feel like makikita pa rin natin yung labanan ng first pick. Nandiyan pa rin yung Roger, yung Zask, yung Harith. Pero ang ine-expect ko talaga, mabawasan yung hayop dito sa Land of Dawn. Yep. Mawawala na naman yung highlights. Oh, TNC. Full respect sa Edith ng RSG. I actually really like it. At the same time, you know what? Going for blue side for TNC means that they're really going for that really powerful pick. So really expect a pick that can really destroy multiple lanes. Yeah. Again, Zask, ginawa yun kanina. Pretty similar. Maybe. Possible idea. Pero baka maban naman ni Panda. Ang inaabangan ko dito actually, since kapag nakikita nyo itong ginagawa ng TNC, yung first two na wala ka nakikitang Harith, Zushin, and Zask, may ma-open up dyan eh. So RSG, meron silang choice to accept the trade na pwede silang makapagpalitan sa Zushin, tsaka Jushin, and Zask. Kasi lamang na lamang ka dahil kapag nakuha ng TNC dito, yung either one of those mages, pwede mong paresan ng either Roger plus Harith. Yes, and yung ganong capability, because they are in the blue side, aside from being able to get those heroes, open pa rin naman yung mga sobrang lakas mag-engage like the Jawhead. But I doubt they'll pick that Yeah. first into the draft. Normally, Jawhead used in conjunction with other people who have lots of displacement abilities. Great combo kasi you can put a specific target in one location on the map and then they can do whatever they want, right? So, usually comboed with Zushin, right? Zushin Jawhead, great combo. Lipad ng lipad yun. ang nakita ko last time yung Liquid yung Jawhead Arlot, yung Haggis Hawi pabalik. Hagis Hawi. Isang buong screen yun, Oo, boss eh. oo. Isang buong screen yung yung kakampi mo, sasabihin sa'yo, nasaan ka pre? Oh, tapos nakakatuwa din makita yung Jawhead plus Arlot combo kasi aside from the fact na ibabato siya ng Arlot, pwede mong Arlot tuloy nung Jawhead, pwede mong ibato yung Arlot Arlot. pamalapit. Oo, may Tas sarili mas siyang- magandang flicker. Baga Granada, no? Figure. Oo. Parang ano yan, yung binato sa inyo, tapos hinawi kayo palabas. Parang, well, bakit sa Ares yun? Kasi, di ba, parang yung Jawhead Arlot pang raid yun eh. Parang, oh boss, papasok na kami rito. Pag hagis ng Arlot, may final slash eh. Tapos may flicker pa. Tignan na lang natin kung hindi pa kayo ma-displace lahat sa mga ganong combination. Yeah, open again ang Zask and Jusin. Open din naman ang Roger Harith. Lamang dito ang RSG because they can get two. Oy, binigay nila. Binigay Oh, nila. man. Kasi ganito yan. Pag pinik yung Jusin, I think ang gagawin ng RSG dito Harith? is Arlot Harith. Yes. Kapag napili yung Harith, and that's not just a pick for their Golden or Kusei. Pick din yun. Deny pick against Kuzen. Ang ganda na itong ginagawa ng TNC. Ito yung one step ahead. Kasi, pasasabihin mo, kung ikaw yung nasa utak ni Coach Wolf, hindi ko kailangan first pick yung Jusin. Kasi kapag pinik nyo yung Jusin, tapos kinuha nyo yung Harith, amin yung Arlot Roger. Kaya nga, magandang response din itong Hayabusa because if piliin man ng RSG Philippines yung Juicin, madali siyang mapupuntahan. Yeah, I loved it. Aside from the fact that it's very, what do you say? It's very unpredictable to have a first pick Hayabusa kasi why would you, right? Usually, it's a great last pick. Clean it up, look for a prime target, especially in the gold lane. But no, sabi ni Wolf, we got this. Yeah. I'm curious kung ano kukunin ng gold lane ng RSG dito, if they're gonna go for the Moscow once again for Kusei. Kasi I still do think na there goes the Harith. And, ayun na nga, Jushin. So, Roger, Arlot is open. But also, pwede silang mag-Jawhead dito. Nakita na natin yung matchup na yan before. Even though yung Jawhead ay pinapalipad pa rin ng Jushin. At least meron kang unstoppable force to force the ultimate of the Jushin para lang ma-displace yung composition dito ng RSG. But there's definitely a lot of options dito for TNC. I know Heads is a good Arlot player. I still think Arlot is good here. Kasi maganda siya laban sa Jushin and Harith. Nandun yung displacement factor. Pero may mga safe choice pa kasi. So baka makita natin yung XP sa second phase pa. Pero I feel like Roger is, just an auto pick here for TNC. Oh, wow. Oh, the snatch! Wow, I like this. Wala naman pala ninanako kasi may Jushin na. Pero sabi ni Wolf, amin na yung paramis mo, Panda. Still pretty flexible as well. We can mid it or roam it. Like, this is pretty good. Pero There goes the Arlot. there's the Arlot you were talking about. And during week 1, I believe ginamit din yung Faramis na ito. But then, ito na yung sinasabi natin. The combo! Displacement galore. Oh Okay. okay. Good Planado ng RSG to. Ban Hylos Matic. Feeling ko talaga sa RSG, Ban Hylos Matic. Unless willing silang i-XP yan. Pero may mga magaganda kasing matchup for TNC. Kaya I do feel like kung mag-Hylos man dito yung RSG, ila-last pick nila. Which does put them in a disadvantage kasi kapag nag-pick sila ng other hero in the fourth pick,
makukuha ng TNC, yung Hylos. Pwede pang i-flex dito yung Harlot. Pwede pa ilagay sa Roam. Pwede pa ilagay sa XP. So, might as well focus on the gold ban. Roger and Claude. Both good matchups versus these three heroes on the side of RSG. Palusutin nyo na yung Moskov. Kasi Harith can actually win that lane. There's also small room for wiggle room. Like, don't necessarily need to go Roger, right? There's so many options in the gold lane. But again, Roger versus Harriet really is like the only 50-50 matchup that makes sense right now. Grabe talaga yung respeto ni no? Ito talaga yung masabi mo yung mga coaches may behavioral pattern pa rin Na si Bakit? Coach Panda, fundamentals talaga na, syempre, you have to respect the enemy jungler, ganun. The enemy player. So si Escalera, naka-ilang TNC, uy, ganda ng mga bobbleheads. Si Wolf Escalera, bobblehead, bro. Si Escalera naka-ilang Tigreal games na. Although, I would say still, medyo shaky yung performance ng Tigreal. Pero sabi ni Coach Panda kasi, no, you still have to give respect. Kasi ganun ang discipline. That's how he talks, That's huh? how he talks, ha? Yeah. Mas marami na siyang Tagalog ngayon. Oy, oo. And to me, interesting din yung Tigreal ban kasi nga, right now, specifically in this meta, nagbago na yung dynamics in using a Tigreal. Kagaya dati, parang ulti before flicker, pero ngayon, flicker muna bago mag-ulti kasi malakas yung slow Yeah. ng implosion. Sagad-sagad yung sagad to the bones. Magandang Yung test crowd din yun control. sa TNC kasi kailangan maganda yung reaction time yung sakali pag Yeah. Pero either way, Interesting. was not expecting that. Pero again, Yeah. I was saying madaming possible na gold lane aside from the Roger. And I think Panda said, you know what? Yeah. Open ang Claude though. Oh, I like this alpha ban. I like this alpha ban. They're forcing out the Julian. And ayaw din nila, kasi yung alpha, maganda rin yan versus Paramis. Although it goes either way, pero madali kasing ubusin yung Netherrealm. Pero with this pickup, I think nakakatukso dito kunin yung Julian. Pero ang sinasabi kasi ng TNC, kahit mag-Julian ka, may Netherrealm answer kasi yung TNC rito. What if really good assassin matchup on the jungle? What if Lancelot? Maganda yung Wala lang. Lancelot. Wala lang. May naisip lang din ako, what if mag-Bane sila bigla? Bane jungle. Oo, maganda yung Bane dito. Counter kay Faramis Faramis, sila. oo. Counter kay Faramis, hindi kaya burst ng Hayabusa, lalo kapag wala Skypiercer. Although mawawala lang yung The Mechanic factor na nakita Yes. natin nung game number 1. Na-miss ko Yes. actually si The Mechanic, the jungler of RSG, ito si Irad. So makikita natin dito, what is this? Oh! Okay. Marami nga namang dash pero di na yun yung lumang Fobis guys. Pero one thing is certain for RSG, ang daming setters sa lineup nila. Yeah, anyone can actually set here for RSG almost. Oo, ganun nga parang ang nagiging trajectory ng draft for RSG ay lahat hindi magkukulang ng crowd control. Yeah, ang nakakatakot lang dito is baka yuzongan sila. Baka kay light tong Arlot, tas mag-yuzong si Nibor. Other choices are the Dyroth, kung gusto mo ng flex. Tapos Claude or Roger? Roger, There's there a goes a Roger. XP, I think Yuzong's still the best choice. May Glue pa din naman. I still think Glue is a nice matchup versus Phobius and Harith. The power of light. But they go for the Kaja once again. No, XP Arlot indeed for Nibor. Okay. Medyo the tables have turned dito in this matchup. This time around, Akaja with, Hayabusa close by. Again, kind of just removing the counters. Tingin ko talaga Bane Oh, si Heads Bane, nga you pala. think Bane? Si Heads pala yung Arlot. Si Heads pala yung Oo. Arlot. Tingin Bane, ko no? talaga Ganda ng Bane. Bane. Possible, Tingin ko Bane, possible. Bane, Hellcurt, Hanzo. No kraken. For I Di ba? Ayan na! Ayan na! Ira! Isaac! Welcome back! Woo! The Mechanic is in the house. I would just say, okay, let me just clarify. Ano? Medyo di ako fan ng Lancelot pickup. Ang daming shenanigans itong TNC. Ang dami nilang catch. Meron silang Arlot, may Faramis, may Hayabusa. Kaja pa. These three heroes are quite nice versus the Lancelot. Pero minsan, sabi kasi ni Coach Panda, you have to believe the player. Yes, you have to believe, Have to believe the player mechanic. kasi. You have to believe the player kasi. If you don't give the tiwala, they cannot play that well. Yes. Ang dami ng Tagalog na naman. But this is game number 2 between your lineups and the Raft. But for the meantime, let's take it over to our casters. At ayan na nga, tiniwala na ang Lancelot kay Irad. Makikita na natin ngayon kung may tusok pa rin ba. Welcome to game number 2. Lamang na ang RSG after that game 1 victory. Pero this time around, mukhang ang TNC naghahanap ng bawi para umabot to ng game number 3. Yeah, kaabang-abang itong ating matutunghayan, no? Explosiveness ang aasahan natin para sa lineup na meron dito ng RSG. Habang more on extended team fight ang hinabol dito ng TNC. Pero ang wino-worry ko dito, may kakulangan sila sa magic damage. Parang yun lang yung nasa utak ko. Tama ba ako? Tama ba
ba? Kulang sila sa magic damage dito. Sino? Ang TNC? Ang TNC, yep. Ay, oo, parang ano na, naparamis lang. Pero ang maganda naman dito ay kahit medyo kulang sa magic damage, ay si Escalera ay nagbibigay naman ng reduced magic defense sa kanyang ultimate. At si Irad ngayon ay mukhang madadamage ang ng bagya si Escalera. Still, a very even match. Nag-aabangan na lang ng mga abilidad parang magtropa na, alam mo yung nagsampalan for fun. Ay, oo nga. No? Minsan kasi kailangan mong gawin yan sa tropa mo para magising siya. No? Baka mamaya ito yung panggising. Oo. Mula para dito kay Escalera. Pero again, 30 seconds para doon sa unang turtle. Pero ito na naman yung mga tusok. Mula dito kay Irad. Pinapakitaan lang tayo. Pumipirma na ng maaga pa lang at dahil nga dyan ay napaflicker si Hatred. Might be a crucial flicker as we move on to our first objective of the game. Mga pinakaunang turtle ng laro, walang flicker ang isang Faramis. So parang mahirap mang shampoo ng 5 pagka wala kang flicker eh. Oo nga eh. Tsaka nakikita natin ngayon na more on a single target lang talaga yung mga roamers natin. Pero first blood kagad para sa ng TNC. Habang nalaban dito ang RSG, si Escalera ay nanganganib din. Pero na micro dito ni Escalera. Mamamatay siya pero si Ako ay tutumba din. Nako, mukhang masyadong naging agresibo ang RSG doon sa mid lane. After a successful attempt in the top lane, ang naging trade naman sa bandang gitna ay 2. Kaya naman makakalamang ang RSG around that turtle area dahil nauna pa rin si Light around that objective. Okay, level 3 lang dito si Kosei. Makakalamang itong si Kosen. Pero ang dami mga nagiging team fight sa iba't ibang parte ng mapa. Kanina sa gitna, doon sa itaas. Tapos may nangyayari din dito sa ibaba. Medyo nagiging chaotic itong laban na to Oo, parang hindi mo na nga masyadong maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nila dahil may kanya-kanyang misyon ang mga players natin dito. Kumbaga, magkita-kita tayo sa turtle pero kung anong kailangan yung gawin nyo na muna. Yun na nga eh. Tsaka alam mo naman na kahit anong mangyari dyan, magkikita-kita talaga sa turtle yan. Not unless kung ibibigay yan ni SD, pero knowing SD, alam mo yung gigil na gigil maglaro yan eh. Habang si Eds, sinasalo lang ang mga damage, nandun yung final slash. Habang si Deborah ay nabitawan na nga rin lang yung Netherrem mula dito kay Hatred. Pasok na si Gosen dito sa may bandang harapan. Habang nandito si Irad, pinuntaan pa itong si Eds. At doon yung Tornos, habang dash muli para sa kanya. Escalera ay sasalubong din. Nakataka niya din pero binaba sila si damage, si SD. Wala rin siyang ultimate dito. Naku, pinagtulong-tulungan si Escalera. Irad! Pero tatakas na rin si SD. Ay, piso na lang ang natira kay Irad. Pero mukhang doon sa may bandang itaas ay may trade na naman na magaganap. Punta tayo dito sa may bandang pagong. And that's going to be the turtle going to the hands of RSG. Grabe yung pisong buhay ni Irad doon, men. Nabuhay pa. And yun talagang i-expect natin the mechanic. Nasabi niya, nagkakaroon kasi ng discussion ngayon pagdating sa mga magagaling na jungle Sabi ni Irad, isama niyo ako dyan, isama niyo ako. Kumbaga parang madalas sasabihin natin, King Kong, Kyle TZ, pero wag naman natin kalimutan si Irad. Tama. Isa-isa din yan talaga sa mga masasabi nating patikan na assassin user. Kayo naman, nag-tank meta lang, nakalimutan nyo na. Oo nga Kasi nagkakaroon ng mga rank yung mga rank first, rank second, tinanong pa si Carl TZ kung sino daw. Pero ngayon, TNC, nagulat tayo parang no early game sila nakakalamang ngayon. Binaliktad kagad ng RSG sa kanila na muli ang gold lead. And this is a close to 1K gold lead na baba pataas lamang. Still a lead na magiging maganda para sa RSG if they want to continue fighting. Medyo may lamang lamang sa ang TNC doon sa gold lane. Pero kung titignan ng mga ibang lanes ay nandoon talaga ang lamang ng RSG. Kaya naman mukhang may kakaibang ikot tayong makikita na mapepwestuhan din naman ang TNC. Yeah, and I think isa sa mga nagiging reason kung bakit nahihirapan din ang TNC sa mga team fight yung lantern, yung mga balibag dito ni Aqua. No, kasi again hindi lang isa nabubuhat niya basta nandun kayo, lahat kayo na magkakatabi. Kaya kayong buhatin yan. Kaya pagka na-flashlightan ka talaga sa loob ay hindi na malayong sundan mo ang ilaw o pepwersen ka ng ilaw na sundin yun. Yeah. At for RSG, having this Zushin ay talagang kailangan lang nilang protektahan. Yep. SD is on a Hayabusa. No? Kung mahahanap niya ng pwesto ay inside a team fight, may malaking chance na mabaliktad ito ng TNC. Pero Nibor ngayon, naghahanap ng possible team fight pero mukhang hahanapin na lang niya ang kanyang mga kakampi. Yeah, iba rin talaga yung kunat ng isang Povius, no? Ang dami kasing nagbago dyan, hindi lang yung yung insenso. Di ba nawala na yung insenso niya Oo, Pobius, nagbago ka na. hindi na ikaw yung kilala naming Povius.
Ilang buwan lang tayong hindi nagkita, ganyan na yung ugali mo. Ayan na nga, di ba? Ngayon, inugali na ni Irad muli na kumuha ng mga objective. Kanina pinag-uusapan natin about dito sa komposisyon ng RSG na may kalamangan talaga eh. Oo, at makikita nga natin ang handcam ng isang mechanic. Grabe, Ayun, kalmado pa yan ngayon, boys. Tignan mo nga, pagka wala masyadong pinipindot, nagpipindot ng shop. Ito na nga, no, napabitaw na rin dito ang RSG at the TNC. Naku, nagkikipaglabanan sila doon sa gitna. At sila ay tutumba habang Ayun na, pasok. bang! Itong sinibor, hinabutan si Escalera doon. And Escalera will go down. Nakabawi din naman ng Celsius sa'yo, mapapatay nila. Habang gamit yung benches ni Oh! Sinibor. Pero Oh! matibay talaga. Matibay talaga Sinibor. Pinagtatalunan. At doon yung Infernal Pursuit. Habang si Hatred ay bubuhatin. Ako with the kill. Grabe naman yun, Nibor! Nibor, underestimate Nibor! Oh, no! Grabe talaga si Nibor. Men, ito yung sinasabi natin, no, isa sa mga sophomore ng liga. And ito yung, ito yung challenge dito kay Hidze. Kailangan niyang tapatan, kailangan niyang sabayan yung ginagawa ni Nibor. Sitting in 2-0 and 5 na KDA. Masasabi mo na nasa magandang position talaga nila. Pero kung natin pag-usapan niya kasi Escalera, ay mapapa-flicker din. May mga na-expend na spells doon at pagkakataon nito ng RSG. Grabe, men. With that flicker burnt, mukhang mahihirapan na namang maghanap ng play ang TNC. Si Aqua. Aqua, nasa likod. Naku. At mukhang makakaharap ng isang balibag, but here comes Hits. Mukhang papasok siya at mukhang makakaharap naman ng dalawa with the final slash. Naku, dalawa na huli doon. Nagamit na rin yung Netherrealm. Atras muna dito ang TNC. Habang ang RSG naman, pino-frontlinean lang ang kanilang mga players dito. Lalo si Aqua. Kasi sabi mo nga kanina, kailangan lang nilang protektahan si Aqua. At talagang parang, yung task force nila, Sa Land of Dawn. Ayan na, third 30 pa lang ng ating laro. Pero kung walang hahawak niyan, in 10 seconds ay biglayang magmamature into a lord. Oo nga. Feeling ko, pwede nilang antayin. Ay, hindi. Hindi na. Igogo muna nila. Ayan naman, ayaw na nilang gawing lord. Hindi, feeling ko, ayan, pag na-reset naman yan, magiging Lord yan kapag nag-8 minutes. Again, Oo. ito yung mga, ito yung mga kailangang kalkulahin ng RSG Philippines. Kung gusto na talaga nilang hawakan itong 3.3k gold lead na meron sila. At nakakatuwa dito, no, nakita natin bumili ng Brute Force Breastplate si Aqua. Isa sa mga item na nagbibigay ng defensive and offensive stats na nagpapakunat din ng isang Zushin. And I like this item mainly because hindi mo naman kasi mapipigilan lahat na pumasok sa'yo eh. Oo, Might as well prepare for the worst. And here comes Nibor, another 2v1. Papasok sila dito ng yung flicker at ejector play! At si Hits ang nauna, yung main setup hero na meron ang TNC at libreng Lord para sa mga Raiders. And with a kill as well, ang napakagandang ikot. Actually, formation ng RSG yung gusto kong puriin doon din eh. Si Nibor at pati na rin si Aqua talagang humaharap sa 5. Walang takot na nagzo-zone para sa kanilang team. Isipin mo yan na si Aqua, ang isang Zushin, ang isa sa mga nagpo-frontline dito para sa RSG Philippines. And gets mo rin yung naging composition nila eh. May kabitinan tayo sa magical damage, di ba, kapag meron kang Zushin? Oo. Ngayon, kuha tayo ng Harit. Siya yung kapalit, siya yung kaakibat ng, kumbaga, kaalalay ng magical damage dito. So, sobrang balansi talaga na nangyayari ngayon sa RSG. At napakaganda din kasi ng itemization dito ni Aqua, no? Kumuha siya ng Clock of Destiny, then agarang kumuha ng Brute Force Breastplate. Yes, hindi siya kasing sakit ng mga ibang Zushin build dyan. Pero kung titignan natin yung tanky stats na nabibigay nito ay survivability ang kanyang nakuha in this item path. And in terms of damage, as you said, Burrito, meron pa rin naman tayong nakukuhang magic damage. Mainly doon sa Haret na makikita natin 2 damage item agad ang kanyang kinuha for this game. But still, RSG with another 6,000 gold lead. Paano kaya babalik na rin ito ng TNC? I think kailangan muna nilang, kumbaga, yung isa sa mga nakikita natin butas dito, kundi yung kunin palagi itong si Aqua. Nasolusyonan na eh. Kumuha siya ng Brute Force Breastplate kasi nga naman alam niya na siya yung tatarget dito ni SDZYC. So kailangan nila pumunta doon sa next na route. May mga plan B and plan C. And I think kailangan lang nilang paganahin talaga yung mga final slash at mga crucial hatak dito ni Escalera. Oh, I think timing na rin talaga, no? Meron naman kasing damage ang TNC. Kailangan na lamang nilang mahanap ang mga targets nila. And take note, wala namang mga Fury sa kabila ng RSG. So kung merong flicker hatak
na magagawa si Escalera. This might just turn the tide. Pero dahil nga 7,000 na ang lamang ng RSG, kailangan makahanap ng TNC ng gano'n ng mga 2 times or mga 3 times pa just to equalize this o kaya makasteal ng Lord, which is really hard considering na yung formation ng RSG ngayon ay napakalinis. Yun nga eh. Tsaka kanina pinag-uusapan natin, di ba, si Aqua, si Light, si Irad. And itong Sinibor kasi ang parang isa sa mga nagiging tinik sa lalamunan dito ng TNC. Parang wala kang way para tunawin ito eh, di ba? Walang burst eh. May beatin sa burst dito ang TNC. At Sinibor, kapag ka nagtatalon niya, yung Infernal Pursuit niya, nagamit na niya, ang hirap ang hirap targetin kasi lagi nawawala yung tumatalon. O kumbaga natatarget mo pa rin naman sa langit pero medyo mahirap ng abangan. Yun nga Kumbaga yung balik buhay ng kanyang, I'm not even sure no, kung naka War Axe ba to o naka, eto makikita natin, maraming salamat direct no. Ang item niya dito, War Axe, ayun nga, kaya bumabalik at kung nakikita ko yung tama ang mga items niya, papunta na rin ito ng Queen's Wings. Ay, Nagdadagdag din ng 10% spell vamp and in terms of emblem choice as well, naka-Brave Smite siya and possible Festival of Blood na talaga namang magbabalik sa kanya na buhay every time na tumatama ang Infernal Pursuit. Grabe, nakakagulat ang ating nakikita dito, especially kay Nibor. No, marami kasing mga nakikita natin sa social media na kung may question kung gaano nga ba kagaling itong si Nibor. No? Ngayong nasa sophomore season na siya, pinapatunayan niya kaya kong makipagsabayan kahit sa mga malalakas, kahit sa mga world-class na XP laners. At ito yung sabihin natin, yung preview ng mga bagay na yon. Ikaw ba naman, kumbaga sa mga anime, di ba, pag parang may graduate na senior, yung mga mapalit na junior, parang tinetrain talaga eh. Yup. So ini-imagine ko kung si Nuts, si Kuya Nuts, yung nagte-train dito kay Nibor, parang hindi na malayong hindi ka talaga gumaling. Kahit ako, kahit mas matanda ako kay Nuts, kung i-train ako nun, gagaling din ako. Oo, tsaka tatawagin ko siyang kuya kung gano'n. Oo, Kuya Nuts, masyado mo namang ginaling ha. Imagine mo, di ba, natatawag na kuya si Nats. Uy, bata pa po yan ha. Bata pa yan si Nats ha. Oo. Bagets pa yan si Nats. Pareha sila ni Nibor. Pero ngayon, habang pinag-uusapan natin yun, yung Lord kasi ay nakuha na, this is a Luminous One. Ito na yung dumadamba, ito na yung tumatalon. So kailangan mas tibayan ng TNC ang kanilang loob sa pagharap dito. Ito na yung Lord na nambuburito ng mga turret. Pag nakita niya, talagang auto-bira. Kapag, ayan, makikita niyo, maglalakad yan. Nako, bibirahin na ba? Bibirahin na ba? Bibirahin na ang Torre. At mukhang kalahati lamang ang mawawala pero sapat na ito para mabasag ang mid lane. Punta tayo dito sa top lane. Mukhang sabay-sabay ang flow para sa RSG with a 9K gold lead. Pero mukhang Almalicious muna para sa TNC. Naghahanap ng pwede. Si Kusei ang magiging target dito. Pero ang dami kasi nila, pinagsalusaluhan nila yung Shadow Kill. Ito na naman at napatalon. Pero nakapag Winter Crown. Dito, si Nibor. May nakala ko Queen's Wings na pero pareha lang yung recipe eh. Oo nga. Na Queen's Wings pati Winter Crown. Diyos ko naman, wait lang! Boom! Hinagis na kagad dito si Heads. Tumpa! Itong si Heads. Ngayon, habol na naman ng mga Mercy ng RSG Philippines at ang Torre, ang Crystal, at ang RSG